Kahit kami merap, di ako gagawa ng ganyan. Sa mga nakalipas na vlog ay napakarami ang nagsisulputan na issue sa pamilya nitong si Mark. Kapag kami daw kayo ay nagagalit sa tao o may hinahabol nyo daw ng taga, ng itak, ng gulok. Tayo daw pag nagagalit sa isang tao. Tagalabahan ako na yun, Sir Marco. Pero nangyari, o ikaw yun, ang nakagawa. Bakit naman tayo? Ay, dati ako yung maglalasing. Na maging kami ay naaapektuhan na rin dahil nga sa mga tao na nagsasabi ng kanilang mga mali na nagawa. Ano po yung napagbintangan lang kayo? Hindi. Ano nga pagbintangan? Kahit nga bintang wala sa amin. Nawalan yun yung kaunti lang. Kaya't sinamantala ko na ang pagkakataon na makausap sila ngayon. Meron bang nasunog na bahay o kubo? Yung kapatid ni Mama. Ay, kapatid yun ni Commander. Anong nangyari? Bakasyon dito. Pagkakataon upang mabigyan sila Mark na maipaliwanag ang kanilang parte. Kasi nga, pinagbibintangan yung ano ko, Sino sa anak mo? yung panganay ko. Si Mark, kasangkot Oh, ba? hindi. Hindi. Hindi ako ang nanghabol ng taga at hindi rin ako ang namaril. Gaano nga ba katotoo ang mga paratang sa kanila? At ito ngayon ay sasagutin ni Mark at ni Tatay Iting. Ang tunay yung sasabihin nila, bahala po sila kung sila maninira sa amin. Siya lang ang dumaan at siya lang ang nakakita sa amin na nandun ako sa sabungan. Pagpunta mo dito, tatay nagsasabong ka. Yun. Alam ko ngayon na nagsabi. Pero hindi ako magbabanggit ng pangalan. Sa pagkakataon na ito ay maaga kaming umalis ng team dahil nga alam namin na marami-rami kami ngayong kinakailangang asikasuhin. Kahit na hindi maganda ang panahon, ay tutuloy pa rin kami sa aming biyahe. Guys, happy Tuesday po sa inyo lahat. At ngayong araw, ayan, maaga kami umalis ngayon ni Rans at kasalukuyan. Nandito kami ngayon sa San Pablo City, Laguna. At nakausap ko kanina si Kuya Imo, ang anak ni Nanay Minerva po, na gagawa ng bahay ni Lamarck. At ito yung tinuro niyo sa ating hardware. Dito tayo kumuha kasi sinendan niya na ako ng lahat ng materyales sa kailanganin natin. Kasi nga sabi ko ay magpapalit tayo, hindi na kahoy. So since bakal na yung gagamitin natin, eto na. Sinend na sa atin ni Kuya Imo lahat ng materyales. So sabi ko doon sa isang hardware na pinunta natin, i-cancel na lang yung nauna. Total di rin naman na-deliver at sobrang ulan. Dito na lang natin kukunin lahat kasi dito daw kompleto, sabi ni Kuya Imo. So tara, ano pa natin? Samahan nyo kami ngayong araw na to sa vlog natin. Tara, punta tayo dito sa hardware at mag-inquire na tayo. Tara guys, pasok tayo. Pakita lang natin yung materyales. At nang dumating nga kami dito sa hardware ay may mga taong nauna na sa amin dito. Kaya't ang kinakailangan nating gawin ay mag-antay ng ilang minuto para maka-order ng mga materyales. Tsaka ito, malapit na to. Sabi ni Kuya Mo, sadyang magde-deliver daw to doon, papunta doon. Ano nga yung lugar nila? Conception? Ma'am, kukuha sana kami nito mga materyales na to. Pwede po bang i-dictate na sa akin? Okay, sige. Sige po. So yun guys. Nahihirapan ako mag-dictate pa isa-isa. So, pa-compute natin, then mamaya sasakyan na lang tayo magkita ulit. Okay guys, so tara, diretso na tayo doon at bukas ng umaga nila ma-i-deliver yung materyales at para sa unang tawag dito, para sa unang materyales natin ay umabot po siya ng 48,000 mahigit. So bukas papakita ko sa inyo resibo kasi nasa kanila pa number ni Kuya Imo yung ibinigay ko. Para si Kuya Imo yung mag-asikaso doon kapag dineliver. So tara, diretso na muna po tayo doon at syempre, kamusta hindi naman natin sila. At sa ikalawang biyahe nga namin na ito ay nakita ko o napansin ko na tila hindi yata umulan sa area na to. Kaya sinamantala na rin namin yung pagkakataon para nang sa ganon mas mabilis kami na makarating sa tahanan nila Mark. Okay guys, dito na tayo. Dadaan sana ako kay Kuya Imo para isama ko doon. Kaso lang, huwag na siguro. Ito lang yung problema kasi guys, pasulpot-sulpot yung ulan. Iniisip ko paano sila magsisimula maggawa ng trabaho. Ganito naman, paulan-ulan. Pero, siguro kaya na nilang diskartehan yan. Bahala na sila kasi yung tatay ni Mark nagme-message na po sa atin Sabi niya, pa-update daw, pahingi daw po ng update kasi
hindi daw sila makapagtabo. Gawa daw po nung nahukay. Tapos, ayun, yung sabi niya, paki-update daw sila. Kaya sabi ko, tara, magpa-deliver na tayo ng materyales kahit na ganito yung panahon. Kasi ang iniisip ko lang, di rin naman sila makakapagawa eh. Paano ka ba naman magsisemento kung umuulan? Di ba? Eh di wash out din yung semento mo, sayang lang. At saka isa rin sa iniisip ko, baka syempre, mali natin, may trabaho din sila, di ba? Tapos, hindi sila makatanggap ng trabaho kasi nga, baka iniisip nila, biglang dadating yung materyales nang wala sila. Baka yun din, iniisip din siguro nila yun. Wala sagot. Eto na naman ang ulan. Pumapatak-patak na naman. Ay nako. Tayo, magandang umaga po. Umaga pa ba? Umaga pa? Kaya nga, nagkakape pa lang kayo eh. Sige po, salamat. Unang galing kami sa hardware. Okay na dadalhin dito bukas. Tawag dito. Sasabihan kayo ni Kuya Imo kapag ka nandiyan sa labasan. Paano niya ipapasok ngayon? Ayan o, may kariton, may hakutan kami. Walang problema doon sa may-ari. Sa kariton ang gagamitin. Tapos may kalabaw. Okay. Ay, ultimo nga may pag-iigib kami na. Nag-almusal pa lang kayo? Kasi kapi lang. Nag-almusal pa lang? Kapi lang. Pero nag-almusal kayo kanina. Hindi naman kami nag-almusal. Hindi kayo nag-almusal? Tanghali lang kami lang kain. Tanghali. At saka, Ba't hindi pumapayat si Desa? alay, puro tinapay yan. Kung tanghali lang kayo kumakain. Hindi sa naintiyan ko. Na kumakain ng umaga. No, magpapalit tayo ng materialis. Ha? Si Imo naman, simula nung mo, hindi man napunta yun dito. Kasi tinawagan ko siya kanina, hindi na daw niya binigay na nung pamangkin niya yung kabuuan nitong sukat 20 by 20. Kaya yun na lang pinagbasihan niya. Hindi na daw siya dito nagpunta para sukatan kasi yung sa 20 by 20 na binigay na sukat tansyado na niya kung ilang yung gagamitin na bakal. Kung hindi na tayo magkakahoy, mas matibay yun. Ano yan? Hindi, siyempre, kailangan i-buildingin yun. Oo, meron. Ay, wala naman tayong kuryente. Bakit wala kayong kuryente? Hindi kakayanin yan. Telephone wire lang yan. Ha? Telephone wire lang yan. Bakit nakikiconnecta lang kayo? Nakikisipi lang kami. Saan? Diyan, Wala pa ngayon. Kuryente. Ano po yung fuse. Binigay. Ay, ganun. Kaya nga sabi nga ng pamangkin may paring Maggie. Ayan, gagamitin din yan. Tama nga, paano gagamitin natin pang welding? Akala ko may kuryente kayo kasi may nakikita kong ilaw. Pero hindi kakayanin. Hindi, akala ko may sarili kayo na kontador. Hindi kami yan. Nakikisipi lang kami. Nakikikabit lang pala kayo. Bakit di kayo nagkaroon ng sariling kontador? Paano magkano ba naman ng paggawa ng sariling kontador? Wala pala ito sila guys, sariling kontador. Ayun yung nasa isip ko kasi iniisip ko nga, nakita ko may mga welding rod, may sabi ko magwe-welding ng bakal. Sadya naman magwe-welding kasi bakal eh. Weldingin nyo. Kaso ang problema sabi ko, ngayon ko lang nalaman na wala pala silang sariling kontador. Kung nakikikabit lang kayo, baka hindi nga kayanin yung welding machine. Pati telephone wire pa ang wire namin. Telephone wire lang yan? Bakit ganyan? Isang ilaw lang naman namin ginagamit eh. Isang ilaw, saka charger lang. Charge lang ng cellphone. Ay, kayo naman na. Ayun ang sabi ko, parang sana yung yan, dapat kahoy talaga. Magugulo ang natin. Kasi maganda sana yung naisipan nga ni Kuya Hindi rin niya siguro alam na wala ditong kuryente. Alam mo yan, nakikisigila. Alam niya. Hindi ngayon, ang pagkatapos ito, ang gagawin natin, dadaan ako kay Kuya Imo, tatanungin ko, paano niya susolusyonan ngayon yung sinabi niyang bakal kung wala palang pagsasaksakan ng welding machine. Gusto ko yun, matibay. Oo, matibay talaga yun tayo. Gusto ko yun. Matibay talaga yun. Magbagyuhan man natin. Oo, wala kang iisipin. Tsaka wala kang iisipin tayo na mabubulok. At kung sa kalawang naman, malayo kayo sa dagat, hindi basta-basta kakalawangin.
Kapag napinturahan mo lang ng... Oo, mapinturahan mo yan eh. Hindi na basta-basta kalawangin. Ay, paano kaya ang gagawin natin ito? Guys, ito pa pala ang isa nating isipin dito. At saka, i-deliver na sana bukas sa umaga yun eh. Paano kaya ito? Sayang kung dala natin yung generator, hindi rin yata kaya ng generator yun. Siyempre mo, kung isataktak mo lang dito, di putukan yan. Kasi mataas ang ano ng welding machine. Hindi ka kayanin yun. Mataas ang bolt nun. Pati ang kailangan nun, malapit ka sa men. Ay malayo na yan sa men. Di bali kung mga ito lang, at saka yung bandaroon lang ng konti, kakayanin ng welding. Kasi ngayon ang welding naman ngayon, hindi naman kasi nung malakas at maraming disposable. Hindi katulad nung direkta dati, ngayon napakalakas. Pero kailangan talaga, malapit ka sa men. Pag kayo mag-welding. Pero mga grinder, saka mga cutting disc na yan, kaya yan. Ito ang sa natin isipin dito guys. Sabi naman gawin natin? Sabi nung pamangkin pare ko, baka ang gagamitin naman ni Kuya mo dyan ay puro kribit na lang. Kung rebates, hindi kailangan Baril na lang, hindi kailangan. Kaso nga lang, may nakita akong welding rod dun eh. Sa kinuha kong materyales. Eh, di ibig sabihin kung may welding rod, mag-welding. May welding talaga. Pag may welding lang. Okay. Tsaka tayo, ganito po ang gagawin natin. Total, magpapagawa na lang din naman kami para po sa inyo. Eh, sinabihan ko si Kuya Imo na wag yan Rans gamitin mo, yung mahaba. Wag yan. Sinabihan ko din po si Kuya Imo na ito po sanang hollow blocks. Total, magpapagawa na lang din. Ang gusto nyo dati, dalawa lang, di ba? Para kalahati, nakalabas. So, para sa akin naman ay mas tatagal yung buhay ng dingding ninyo kung medyo tatastasan natin ng konti yung pader. So, sabi ko kay Kuya Imo ay dagdagan niya yung taas magiging semento. Yung sa akin, ayos lang. Kasi para yung aking suggest na yon, ikaw ang kinakapa ko doon. Opo, para alam ko naman, naunawaan ko naman po kayo. Tsaka sabi nyo nga, hindi sariling lupa. Ikaw ang kinakapa ko. Pero yun nga, naisip ko lang din na Sabi ko naman sa iyo, ayun, kontento na ako doon. Basta maganda lang sa mata. opo, tama. At malinis. Ay para sa akin naman, hindi natin alam kung hanggang kailan kayo dito. Mali natin, magtagal kayo dito. So, paano magtatagal yung dingding kung di ba? Mas gusto ko talaga yung sinasuggest mo. Ang inaano ko lang talaga ay sa akin, kung ayun ang gusto mo, Walang problema. walang problema sa akin. Dahil, Mas maganda tayo. ang inaano ko lang, kinakapa mo rin kami, ikaw din naman ang kinakapa ko. Dahil, siyempre, amin niya wala namang gagastusin kami dyan ikaw ang gagastos. Dahil Tama, yun ang tay. inaano ko. Salamat tay. Nakakaintindi si tatay sa Tay, tagal na natin magkausap. Di ko alam yung totoong pangalan. Resty. Tatay Resty. Nasa Yung nasa Facebook yun na yun. Ayun. Tatay Resty, yung palang pangalan ni tatay. Anong gusto mong tawag ko sa'yo? Mas sanay ka. Ano bang tawag sa'yo? Eating? Eating. O, si tatay Eating. O, si Mark. Kamusta Mark? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Kamusta ang nagtatrabaho kayo ngayon? Hindi pa pala kayo nakakatanggap kasi tinatansya nyo ito Ilang araw, 4 na araw kami tenga. Kasi nga inaantay nyo. Paano yung panahon? Ay, yung panahon, walang problema kasi kami sa panahon. Hindi, ibig sabihin ko paano makakagawa dito kung ganito yung panahon? Ayun lang, pwede naman niyang asintahan Pag dumating ang hollow blocks, kaya ko naman asintahan yan. Pwede na kasintahan yan. Okay, sige. So, ngayon para malaman natin, kasi guys, baka magalit sa atin yung hardware nito Kaya ang kailangan natin gawin ay makapunta muna tayo mamaya sa hardware ulit. Ay kay Kuya Imo. Tanungin natin, siya nag-suggest nun nung bakal. Maganda naman yung suggestion niya kasi concern lang din siguro sa mas magiging matagal na bahay nila tatay, mas magtatagal na buhay ng bahay. Kaso nga lang,
Eh, hindi ko din naman alam na wala pala talaga sila ditong totally kuryente. Sila pala ay nakikitap lang. Ang akala ko naman talaga tayo, may sarili talaga kayong ano eh. Okay. Sa dati yung tirahan, meron. Wala. Wala rin. Ayun pa rin yan. Yung ano na doon. Yung wire na yan, yung parang nang gamit nyo. Yun pa rin. Iwalis lang din, kinabit ko naman din eh. Wala pa kaming ilaw ngayon. At nasira pa yung... Kaya pala kanina, nung tumawag ako kay tatay, yung parang may dalawang bata eh. Ayun, nakikitad sa ako. Saan kayo nakicharge? Doon sa pabangin. Kaya pala sabi ko, bakit sila nakikicharge? Di ibig sabihin, wala silang kuryente. Ilang araw na yan? Ngayon lang. Yung nagka-depression break eh. Paano yan? Di ang dilim nyo dito pag gabi. Kagabi lang naman ang wala. Ay pa paano? Kailan daw kayo magkakakuryente? Anong balita? Eh, hindi ko pa alam. Hindi naman... Gusto ko nga may itawag sa Meralco. Sabi, hindi raw sagot ko Meralco yung gayong breaker. Pero waray ko sa Meralco yun eh. Kasi nasa breaker na eh. Nasira eh. Kung yan eh, ano, kung yan hindi breaker, at bugsong-bugsong lang, kaya ko. Eh, mismo ginawa ko na nga yung breaker, eh, ay gumana. Si nanay mo, dire-diretso parang bigay-trabaho niya. Pagpasok siya ngayon. Kamusta naman ang nanay mo? Ayos naman. Ayos na, yung umusta yung ano niya, yung karamdaman. Maliit-liit na po. Maliit-liit na. Yung isang araw, nag-absent si mama mo, ano? Opo. Sasama daw po siya sa pagdadala kay Kuya Nail. Bakit mo pinabsent? Hindi po ako siya pong mag-send sa sasama daw. Pinanood ka nga namin hanggang dulo. Siya po siyang nag-absent. Sasama daw siya. Ah, kaya pala. Kaya sabi ko, baka nagagalit si mama mo dahil nag-absent. Eh, sabi ko naman, malinaw kay Mark noon na i-message kita, di ba? Tatawagan kita. Ibig sabihin, kapag kailangan namin doon, tatawag ako sa'yo. O ayun, ako na-kumbinsi ko naman si Kuya Milencio kahit paano. Kasi nga, napainom ko ng gamot nung gabi, kaya kalmado nung umaga. Hindi naman basta nagagalit ko sa komanda, napakabait lang. Sabi ko nga, akala ko galit. Dito ka, Mark. Sabi nga, pag nakakausap ko yung Marco yan, lulukuhin ko yan. Sabi ng mama mo. Kamusta naman kayo ni Desa, Mark? Ayos naman po. Ha? Sigurado ka? Baka puro ayos lang yung sagot mo, pero may problema. Wala po. Wala naman. Anong balita din sa papasukan niya? Wala pa. Hindi pa po nag-a-upload. Eh, anong plano niyo, Mark? Anong plano niyo? Tutulong ba kayo dito sa paggagawa o magtatrabaho? Kaya na to nila papa mo siguro. Magtrabaho ko na lang. Hindi po. Ha? Kaya nga po ako hindi nagtatrabaho at wala si Papang kasama dito. Hindi, may makakatulong naman si papa mo dito. Dalawa naman sila eh. Baka may mapapasukan ka para at least merong sa inyo nagtatrabaho kaysa lahat kayo dito gumagawa. Ano tayo, may mapapasukan kaya ito si Mark? Sa trabaho mo? Trabaho ko naman eh, kita mo ng trabaho ko, pero gandaan diyan sa mga, ano, ako lang diyan, katapas, kakawin. Nagawa ng kawin, katapas siya. Kung namuti ng pinya, kasama ko sa pag-buhat. Ibig sabihin, kung Nangangalakal, siya rin ang taga-buhat ko. ibig sabihin kapag ka may trabaho ka lang, tsaka lang din si Mark nakakapasok. Paano po ang ano nyo? Paano po ang allowances nyo kung ano, nagagawa kayo parehas? Ang allowance, paano po? Allowance sa pang-araw-araw kung paras po kayo nagkatrabaho dito. Yun na, sabi na yun. Lalo na hindi makakayanin ng sahod lang ni Commander na 300. Kaya nga po tayo. Di bali, tutulong na lang din kami kahit paano kapag ka magsimula na kayo dito. Ito guys yung sinasabi ko, paano tayo magsisimula ng patrabaho kung ganyan? Paano nila lalapatan ng semento yan? Wash out ang semento, sayang.
kung ganito ang panahon. Kaya din ayaw mag-deliver nung nung hardware. Sabi ng hardware, sir, pasensya na, hindi kami magde-deliver kasi kita nyo naman yung panahon. Kaya sabi ko, okay lang, kasi di rin naman sila makakapagtrabaho eh. Kasi po, ganyan nga, puro ulan. O, tinan nyo, kakapasok lang namin dito, ulan na naman. Isa rin tayo sa rason, ipaliwanag niyo po dun sa pamangkin ni Kuya Magi, kung bakit kami kumuha pa ng isang manggagawa na si Kuya Imo. Kasi nga po, gawa po nitong panahon. Ang gusto ko po sana, kung matimingan na mainit, ay mas maraming magawa kung maraming tatrabaho. Para po kung umulan man kinabukasan, at least malaki na po yung improvement na nagawa kasi marami po yung nagtatrabaho. So yun po yung purpose ko, kaya sinabihan ko din si Kuya Imo na gumawa. Okay, may tamang-tama buka. Pero hindi nagsasama yung dalawang yun. Ha? Hindi nagsasama. Hindi sila nagsasama sa trabaho? Pagka gagawa yun, si parang muna na makakagawa niya. Ganon? Okay, so hindi siya ba nag-layout lang? Nag-layout lang siya? Hindi siya nag-hukay? Ang nag-hukay kayo? Oo, kami lang. Hindi nangiiw. Ay, ganon. Wala. Yung sa ugali mo yan, hindi naman trabaho mga nirarang ng buhay. Sa ugali mo. So ano na lang, unang kausap na totally hindi ko naman talaga, syempre kayo naman na nakapag-usap doon sa pamangkin, di ba? Hindi naman ako eh. Hindi, si anong nagabi noon? Si Maggie ang nag-recommend. Dapat si parang nab. Ngayon, siyempre, nag-aantay ng hindi na tutubarbaw sa linggo. Kasi nag-aantay. Oo. Kaya nag-eximit niya eh. Kasi sabi ko narito si Marco, di ba na yung gusto ko makausap. Kung ako, may trabaho ako. Ay kung hindi ko magagawa ngayon yan. Puntahan mo si Epoy, kausapin mo. Sabihin mo siya lang manot, kayang-kaya yan yun. Kaya nung pagkapit ako naman kay parang Epoy, to agad. Ay si parang Imo, nakakailang taon na umiyan. Hindi na talaga natin ito. Hindi niya pinapansin. Gamot, kakausapin ko sila kung sino baga ang gusto magtrabaho dito. Kaya No? sabi nung sabi nga hindi, ulungan nga laging sabi ako napunta doon. Hanggang kay Joel, tinatanong ko. Hindi naman kami iniintindi. Kasi parang parang isang sabi ko lang, magpuntahan agad dito. Kasi gusto nga, hindi parang Magi. Totoo nga parang Magi, kasi parang magkakabahay nga ako. Pagdating parang mo, ako hindi nagpapalita. Ano kayo? Hindi ako namang, dahil, siyempre, ayaw ko sa iyo yan. Kaya ang magkabot. Okay, so ang gagawin natin, kakausapin ko si Kuya Imo. So kung sino sa kanila ang interesado na magtrabaho dito. Pero gusto ko sana talaga hanggat maaari kahit 3 kayo o 4 kayo na nagtutulong-tulong. Kasi kagaya ng pinaliwanag ko kanina, gawa nga po ng panahon natin ngayon, tag-ulan na talaga. Kaya gusto ko sila maraming gagawa para mabilis. Kung ganyan naman pala na may mga hindi sila pagkakaunawaan. Pero nung kung nga si Parepoy, sinabi naman ni Marco doon sa vlog na natulong ka pa rin. Oo naman. Dalawa kayo. Kasi sabi ni Parepoy, gusto mo, kung ako makakagawa. Pero, bakit? Sabi sa akin, bahala eh. Kasi nga, Kasi may mga sila, kung baga sa madaling salita, family problem na hindi pagkakaunawaan. Sabi pati natin yan, ilakay din ni pating Memori, pagkalagay doon, pinagkisahan lahat, lumala na.
Okay, sige. Malalaman ko yung sagot mamaya kay Kuya Emo kung ano yung tsaka kung wala ding pagwiwildingan talaga, anong gagawin natin? Wala talagang pag-iwag. Ikaw, sa tingin mo Mark, baka may idea ka? Ha? Kahoy na lang po. Ha? Kahoy na lang po. Kahoy na lang? Kung wala talaga, paano natin may pipilit yung bakal? Eh kami naman, ginagawa naman namin lahat para mapaganda yung bahay nyo. Mas gusto ko talaga. Oo. Yan, nag-decide ako na bakal, di baling mas matastas konti. Ang mahalaga, mas matibay. Pero kung wala talaga tayong choice at walang pag-wieldingan, mauwi tayo sa kahoy. Oo, ito nga ako. Bahay na sa dalawang taon na, taon niya. Kukulamber pa yan. Oo. Hindi lang dadalawang taon Basta bagas ang kukulamber, tumatagal yan tayo. Wag lang yung mura talaga. Yan, mga O kumusta pala yung sabi mong kukuha tayo ng puno ng nyug? Ano nangyari? Wala ko, layo naman nung doon pa sa Tinuturo. palakpakin. Malayo. Dalawang puno sana yun. Kain na magputulin yun. Ano Mike? Yung kay nanay sa nagbibenta ba ka? Baka. Kung hindi naman, wag na ipilit. Marami naman sigurong kukunan ng kahoy. Kung kahoy talaga magagamit at magiging no choice tayo sa nagugula na tuloy ako. Kita ako nagugula na. Ang kahoy tayo, naglipat sa bakal, ang mabalik sa kahoy. No choice ka na talaga doon sa bakal. Ako na nagsasabi. No choice ka na doon. Kasi nga Dahil wala silang kuryente dito na sarili pala. Hindi ko din naman alam. Ang pagkakalam ko talaga meron. Kasi sa panahon ngayon, ang alam ko, ang mga bahay, naka-dekontador na lahat eh. So sila tatay pala, isa pa pala sila sa kababayan natin na wala pa talagang sariling kontador. Patay, pag nagkabahay kayo, i-apply nyo na yung kontador nyo. Ay hindi nga kami makapag, kaysa magpukontador nga kami, palipas-lipas nga kami. Dahil wala kayong permanenteng dito. lupa. Nung doon, doon kami. So, ibinenta na, ngayon sa Division na, lumipat kami. Doon. Nangailangan din. Lipat ulit kami. Doon naman. Lipat ulit kami diyan naman. Ay, ibinenta rin na rin. Lipat kami dito. Yung bahay niya, palipat-lipat. Kailang lipat na yan. Kailang lipat na. Oo. Sabi niya pagka, doon, sabi, kailangan na yung lupa. Ninong ko pa sa kasal yung mayari, pagila. Sabi sa akin, hindi ko mapapaliwanag sa iyo. Pero, dapat umalis na kami dyan. Kaya umalis na kayo dyan. Hindi lang problema ninong. Iyo ko No po. Hindi naman natin pagka binaklas ko, bahay. Lipat dito. Isang araw na, isang gabi, naroon na kami. Dito na kami natulog. Mark, tatay, may gusto lang ako sa inyo itanong. Pero ito, alam ko namang matagal na din, hindi ko na dapat tinatanong. Pero para sa akin lang, baka maging daan yung camera namin para malaman din ng mga taong nakapalibot dito sa inyo kung ano yung mga dahilan. So sasamantalahin ko lang itong pagkakataon tayo para sa inyo para malaman din nila. Para matapos din yung mga haka-haka o sa mga isip nila. Para samantalahin ko yung pagkakataon para sa camera. Itong camera natin. So nung nakaraan, nandiyan kami sa labasan, sa may sasakyan. May lumapit sa amin dyan parang tatlong lalaki, hindi ko naman kilala kung sino. Hindi naman pamilyar sa akin. So, may kunikwento sila sa akin dahil papanood daw nila. So, may kunikwento sila sa akin na gusto ko lang malaman na pwede nyong ipaliwanag na tay bakit daw po dati, kaya daw po kayo doon napaalis sa tinitirhan ninyo, ay meron daw dati doong taniman ng luya na naubos ang luya. Sana mo? Dito daw po sa dati yung tinitirhan. Dito. Ano po yun? Hindi totoo. Ano po yun, napagbintangan lang kayo? Hindi. Ano nga pagbintangan? Kahit nga bintang wala sa amin. Walang ganun. Ay sila nagsasabi. Hindi kami pinagbibintangan. Pero may isa diyang may taniman ng ganun. Oo, may taniman doon. Nawalan yun yung kaunti lang. Hinabol pa namin ni Ninong yun. Doon sa tropical. Kaya yan nasasabi sa iyo. Ang hinabol niyo yung kumuha. Oo. At least,
Yan ang sasabi ko. Sa Kami pamamagitan ng camera natin na ang daming nanonood sa inyo dito, Mm-mm. nalalaman po nila kung ano yung mga totoong rason. Kasi hindi nyo naman po may ipapaliwanag sa tao at hindi nyo kailangan ipaliwanag. Oo. Pero isahan na lang para din yung pangalan naman ninyo kahit paano mabago yung tingin nila. Oo. Tatay, so ito ba, may sinasabi sila sa akin na kapag kami daw kayo ay nagagalit sa tao o may hinahabol nyo daw ng taga, ng itak, ng gulok. Tayo daw pag nagagalit sa isang tao. Tagalabahan ako na yun, Sir Marco. Pero nangyari, Nung ay baka, ang anak ko ito pa lang. ikaw yun Oo. ang nakagawa. Bakit naman tay? Ay, dati ako ay maglalasing. Nung kasagsagang lango ka pa sa alak. Oo. Dahil kapag may alak, nawawala sa wisyo. Oo, dati ko nga ang tatrabaho. Wala na, iniiwanan ko na yung si Commander. Ang iwan lang ito, maliit pa to. Dadating ako sa bahay, lasing. Pero tayo yun ay nabago mo. Ay, nabago ko yun, para At- sa mga anak ko. Ano po yun tayo? Pinagsisihan mo ba o Abay, pinagsisihan ko yun. pinagsisihan? Kasi, lalo ngayon, isipin mo, magiinom ka, maganda pa kalasa mo, magiinom ka, kinabukasan, masama na ang lasa mo. Bago, kawawa pa pamilya mo, nasasaktan mo. Kahit baga sa hindi pagbubuhat ng kamay, yung pananalita, hindi mo naman Masakit na yun. hindi mo naman yung pananalita kasi pag lasing ka, Oo. hindi mo Marami ka naman- na sabing hindi maganda. puro lampas na At mas masakit tayo ang salita kumpara sa sinaktan ka ng pisikal. Okay. So at least, nalalaman ng mga nanonood sa inyo dito. Kasi sabi ko, ako ayoko nang pakinggan yung mga ganun. Kasi nga para sa akin, pasispas na po yun eh. Ay, napakatagal na. Kasi yung sinabi naman nila na matagal ng panahon yun. So sabi ko naman wala na sa akin sana yun. Pero dahil nga sa ang daming nagchat pa, may mga nagchat, may mga nakakasalubong kami, hindi magaganyan. Sabi ko, isang beses magkaroon ako ng pagkakataon, itatanong ko kay tatay at kay Lamarck yan para pare-para sila malinawan. At last na, Mark, ano yung sinasabi nila na nangyari dun sa matanda? Nangyari. Sa bahay ng matanda? Alam nyo na yun. Matanda. 2 years ago. 2 years. Ano ba yan? Matandang Meron bang nasunog na bahay? O kubo? yung kapatid ni Mama. Ay, kapatid yun ni Commander. Anong nangyari? Nagbakasyon dito. Ano bang ang pinakang niya? Totoo yun. To. Totoo. Kasi nga, nagpunta dito yung kapatid ni Commander. Ay, luko pala. Mga 1 linggo, 2 linggo. Talagang nasunog yung kubo. Hindi ko lang alam kung sila sumunog. Bakit ang pinagbibintangan ng tao dito kayo? Hindi lang. Umabot pa doon sa barangay. Walang katotohanan yun. Kasi nga, nagbarangay niya, pero walang katotohanan. Kaya napatunayan naman sa barangay na walang katotohanan. Kasi nga, pinagbibintangan yung anak ko, Sino sa anak mo? yung panganay ko. Si Mark, kasangkot Oh, ba? hindi. Hindi. Hindi yun. Kahit kami merap, di ako gagawa ng gayon. So, guys, yan, sa lahat po nung nanonood dito, hindi ko ginawa tong pagkakataon na to para halongkating pa kung ano yung nakaraan nila tatay. Kasi wala, sa akin nga, sabi ko wala na yun. Pero ako din kasi yung nairirindi tayo na mayat maya na lang may magsasabi sa akin, pare-pares lang naman sinasabi. So sabi ko, pare-pares sila, hindi nila alam yung rason. Kaya sabi ko, pag bisita ko isang beses kung meron akong lakas ng loob na itanong kala tatay, itatanong ko talaga para din sa kanila, para sila pare-pares malinawan. At sa akin naman wala yun. Kahit na nakaraan, pero ako, ayan, alam ng Diyos na wala akong ginawang masama sa kanila. At puro maganda na pinakasama ko sa kanila. Wala, hindi ako hilig kong makapag-away. Kaya lang ako napaway noon nung sabihin ng habol ng taga, hindi ako ang habol ng taga. At hindi rin ako ang namaril. Ako, inaawat ko at kaibigan ko yun. Naawat ko. Yun. Saan ako na, nakulong ako nang wala akong kasalanan. Ano yung nabanggit mo kaninang nanghabol ka ng taga?
na. Dati, sabi mo, katoo yun, nanghabol ka na. Dahil doon yun, sa pangyayari na yun. Noong pa yung doon pa, ang bahay namin. Kaya nga po, yung kunikwento mo sa akin ngayon na ikaw'y nakulong, kung yan na yun, Dito naman sa kaibigan ko yan. bukod yun, Sa kapatid ni Paring Magi. bukod yun. Bukod pa yun. Kaya ako nakulong. Nakulong ako ng kulang-kulang 1 buwan. Tulog na ako eh. Ginising ako ni Commander. Sabi ni Commander, "Pa, puntahan mo yung si pare at nagkakagulo." At parang nagkasigawan eh, parang may pumutok pa. Ay pinuntahan ko. Ay nung puntahan ko, yun nga, nagkakagulo nga sila. Pinaawat ko. Di natapos yung awat, natapos yung gulo, naawat ko. Sa akin, pare, dumaka ka muna sa bahay at magkape. Ay nung hindi pa kami natatapos magkape, lahat yan ang mga pulis, mga SWAT. At ate ako nadala. Meron bang nasawi? Wala naman. Wala. Wala naman. Wala akong masakit. Okay. So yun, Tay, ikaw nag-open yan sa amin ha. Ikaw ang nag-open po sa camera. Okay, so guys, ito ay sana maunawaan ng iba ng mga viewers kung bakit natin to naitanong sa kanila. Kasi nga, parang parang para sa akin din eh, alam mo yun, parang kawawa din naman yung mga tao na laging pinag-uusap-usapan, di ba? Na kung yan man ay nagawa nga noon, past is past, di ba? Past is past. Tapos, mahalaga, ay may mga pinagsisihan naman si tatay sa mga nagawa niya. Sinasabi naman niya. Para sa akin lang, ikawawa din kasi na laging pinag-uusap-usapan yung pamilya na ito. Kaya, ito lang, para po sa kalinawan din iba, binibigay naman po nila ngayon yung mga rason kung ano yung palagi yung sinusumbong sa amin. So, naniniwala kasi ako na may kanya-kanyang rason yan kung ba't nangyari at nagawa. Di ba, Mark? Lahat naman ng bagay may rason yan. So, yun yung Ano lang ang sa akin lang. Di yan. Wala akong pinakasama masama diyan sa tropical na yan. Yan. Wala. Talagang kung sa puro pakisama, puro kabutihan na aking pinakikita diyan. Wala akong minumurong tao, wala akong tinatapakan tao. At higit sa lahat, hindi ako nanlamang sa kapwa ko. Ako, kumikita ako, talagang galing sa pinagpawisan ko. At hindi ko sila pinupurisyo. Kahit ako'y may kargang pinya, sabi nila, "Ding, pengin naman diyan." Hindi ko sila pinapahiya na kung saan ko pa binili yung pinya, kung saan ko alam nilang binibili ko yan, yung pinya. Oh, para may deliver, Pero, pagdating doon, hinihingi lang nila. Wala sila narinig sa akin. Opo. Ang sa akin, paskul pas. Magbigay kung ikaw magbibigay. Kasi lagi ikaw magbibigay, tao sa puso mo ipagbibigay. maliit man o malaking bagay kasi Oo, sa tao sa puso mo yan. Walang problema yan. Maganda yan. Ikaw ito si Mark. Ang hindi Baka lang may gusto kang sakali na sabihin na sa mga tao dito na nakapalibsin nyo na huwag na kayo sanang siraan pa. Sabihin mo sa nanonood sila sa inyo lahat eh. Baka pwede mo sabihin, pakiusapan na tama na yung paninira sa pamilya niyo. Hindi ko po sila mapipigilan. Kung gusto po nilang gustong manira nila, bahala po sila. Kung tunay yung sasabihin nila, bahala po sila kung sila maninira sa amin. Basta kami tahimik dito, tao. Kadalasan kasi ganito eh, kapag alam mo yun, baranas na namin din yung ganito. Kapag may natutulungan na, biglang maglalabasan yung mga ganyan. Kaya, Hindi mo kami palaway na tao. Ito Yeah. ang mga anak ko. Kahit puro lalaki, hindi na bawal. Kasi nga puro pakasama din yung mga yan. Kaya tuturo ko sa nila. Huwag ko makikipag-away. So, kung ako noon ay nakipag-away, huwag nyo nang dalasin. huwag nang gayahin. Huwag nyo gayahin. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Tama yun. Wala. Simula na naman ng kagayan yan nung dumating na kayo. Kaya nga po tayo eh. Sigurado Biglang ano. ang daming nagsisilabasan. So na lang,
para sa mga taga dito na nanonood sa kanila, kung ano man po yung nangyari dati na nagawa nila o o ano pa man, ano na lang siguro, maging thankful na lang po tayo na kahit paano meron pong isang pamilya na nasa ganitong sitwasyon na kahit paano ay magkakaroon po ng maayos-ayos po na tahanan soon. Ganun na lang, maging masaya na lang po tayo. At ako naman, papakiusap ko naman sa inyo mga tatay na kung ano man yung mga sinasabi nila, sana hindi naman natin kailangan patunayan sa kanila. Hindi naman kailangan sayang ang oras. Kasi hindi ko... Basta ano na lang, gawin nyo na lang yung alam nyong makakabuti. Kung ano yung tama. Wala akong panahon na para sila matulad. Tama po. Kung ano yung alam nating tama, di doon na lang tayo. Di ba tayo? Huwag na natin silang pansinin kasi masayang yung energy natin para ipaliwanag yung side natin, di ba? So, hayaan na lang natin sila. Basta pakita natin kay God, di ba? Hindi sa kanila. Kay Lord natin ipakita na tayo ay deserve ng blessing niya. Di ba tayo? Tsaka alam ko hindi naman babayaan ni Lord na magkaroon kayo ng konting blessing kung hindi talaga niya din di ba? Binibigyan kayo ng chance na makatanggap. Yung nakarating na sa akin na sabi nila, lagi daw nagbibideo ayun tuwing nung mag-birthday la si Commander, sinubugan naman nung nagasa, sila naman. Kung akin namang talagang i-open ko sa kanila. At saka kagaya ng sabi ni Mark, Aalis silang lasing na lasing, may dala pa. ang araw-araw nagbibideo kay gawain ng Mayaman. Tama naman, naniniwala naman ako dun. Paano naman sila araw-araw makakapag-video okay dito araw-araw ba kayo magtsatsaga mag-arkila ng video okay? Nagdedeleng siya nga bawat isang niyog 50 centimos. Magbibideo okay ka pa. Natuwa lang ako noon, gawa lang minapakyaw ako dito bakod. Bakod, yung bagong binundo pa. Pinakyaw ko ng 13. Ay kami lang ako mag-ama. Ay natapos kami ng 5 araw. Ay sakto magbibigis ko hanggang. Tsaka kayo naghanda. Kaya Nagkuha kayo ng video okay. So wala namang problema yun Huwag lang yung parang kagaya sa amin lang araw-araw. Pag may okasyon, wala naman talagang problema yun. Okay lang naman yun. Minsan lang maging masaya na maging happy-happy na gano'n di ba? Kasi sabi ko, blessing din yun kahit na nakapagpakain ka naman sa tao. Dami naman nagpuntahan. Umalis sila yung mga dala pa. Sigurado, yung mga hindi na nagsasabi, sila pa nangangain ng mic. halos hindi na bitawan yung microphone. Ayun lang nagsasabi, yung mga yun. Kasi meron din ako diyang isang nakita, ako nagtitinda ng pinya. Nasa sabungan ako Pinto ng sabungan, yung pinya ko na dito. Si Commander nakaupo dito. Bago ako nakaupo din dito. Tari pinto ng sabungan. Siya lang ang dumaan at siya lang ang nakakita sa amin na nandun ako sa sabungan. Lumabas na, kinabukasan, nasa iyong pagpunta mo dito, tatay nagsasabong ka. Yun. Alam ko ngayon na nagsabi. Pero hindi ako magbabanggit ng pangalan. Kilala ko siya. At kung siya may galit naman sa amin, o yung galit na may inggit lang, wala akong magagawa. Pag-pray nyo na lang yung mga ganun tayo. Pagdasal nyo na lang. Kaya siya, Basta tayo, pakita nyo na talagang hindi nyo naman talaga ginagawa yung ganun. No tayo? Kasi wala naman kami magawa kung yung nagiging source of income nyo, yung pagbibitaw-bitaw mo ng manok, binabayaran ka, alangan naman, tinigil ko na nga rin. tinigil mo na rin. Tinigil ko rin para wala masabi tao. Tama yun tayo. Tinigil ko na rin yung pero yung pagtitinda, Pagtitinda, hanap hanap buhay yun buhay. Hindi ko pa pwedeng, hindi nila ako makikita Mas sa bungan mas okay sa akin yun tayo. Mas maging masaya ako kung sinabi mong tinigil mo. Kasi yun ay part pa rin ng sugal kasi yun, ng gambling. Pag kinakita, nagbutaw ka, sigurado. Nabiyan na naman. Opo tayo. Tama yun tayo. Nakakalap na Sa ano na lang tayo, doon na tayo sa pagtitinda, pagtatapas, pagtatanim nyo, Nakakawit ako. pagkakawit, yung ganyan na lang tayo. Wala Mas raw okay naman po ako yun. dito sa Niyugan para mabuhay lang ng parehas. Opo tayo. Okay yun. Yun lagi ang sinasabi ko sa mga anak ko. Kailangan, kahit tayo mahirap, wala tayo tinatataka tao, nabubuhay tayo ng parehas. Okay na yun.
Tama yun. Okay, so ano, ganito Mark. Ngayon, sa'yo na lang ako tatawag. Pupunta ko si Kuya Emo. Kung hindi aari yun, edi ipagawa na lang natin dun sa pamangking kahoy na lang. Pupunta agad ako dun sa hardware at baka may deliver bukas. Hindi natin mapalitan ng kahoy. Kahoy ko na lang. Kaya ang pagbabasihan ko na yung unang Ayun na rin. yung unang binigay na ano. Ayun na yun. Di yun na lang. Sige, baka wag naman sana magalit yung hardware. Sana maunawaan nila. Hindi pare-pares naman, hindi ko rin alam. Sigurado naman, may maunawaan naman kasi walang kuryente. Kaya nga po, sabihin ko wala palang kuryente din sa paggagawan. Okay, sige, ganun na lang. Maunawaan naman sigurado ng hardware. Magsaing na kayo. Wala namang hindi maunawaan sa pinag-uusapan niya. Opo. Okay, sige. Malalaman natin kung may gagamitin ba kasi Kuya mo, magagawa niyang paraan, di okay. Doon tayo sa bakal. Pero kung wala, wala tayong choice, kahoy na lang. Ayun tayo. Sige, salamat Marka sa pagsagot niyo doon sa tanong ko, para sa inyo din naman yun, para matigil sila ng ganyan, ha? Okay, para di rin kami ma-stress, ini-stress sila kami. Ginugulo nila yung pag-iisip ko na imbis ang focus ko na lang, may bigay ko na lang to sa inyo. Pero yung Para- ginagawa naman nila yun, siguradong sila naman ang hindi nakakatulog. Sigurado yun. Kaya pilit nilang lagi pa rin yung sinasabi nila, hindi sila makakatulog. Hindi nila matanggap na Bakit kami natulungan? Kayo ay natutulungan. tinulungan. Yun ang At saka, guys, ito kasi sila tatay, sila Mike. Kaya kami dito nakarating kasi inilapit sila ni Cap. So, alam ko naman siguro na si Cap ay alam niya na kailangan niyo talaga ng tulong that time. Di ba? Kasi kung hindi naman, iba't naman niya kayo ituturo. kung kami may pakisama sa barangay, kami sakit ng ulo, hindi kami para itulong. Totoo yun. Yun na lang din pinagbasihan ko, tatay, sa totoo lang. Kasi ina-analyze ko, sabi ko, bakit naman ilalapit ni Cap kung sila ay sakit sa ulo ng barangay? So, naniwala ako na sinabi niyang kayo ay nangangailangan ng tulong. Alam kong alam niya yun, na kailangan niya talaga. No, sana matigil na yung ganyan para matapos na natin itong ng mapayapa. Kami naman tahimik, wala naman kami inaalagi ang kahit nung nagpasok dito. Wala kaming pinagbago sa kanila, may nagtatanong. Yun din, sinasagot ko sila na ayos. Kasi dating pagdadayan na sila din inuman, inom diyan, pwede sa akin, okay lang. Pero ngayon, nung ako'y tumigil pag-inom, siguro hindi na sila nakakapunta dito, hindi na sila makadayo ng inuman. Ngayon, Sige, pagpasuggest na lang natin lahat ng nangyayari na to. kasi may tunay na kaibigan at tunay silang pagkatao nila, hindi lang sa inuman ng kaibigan. Sino Kahit pipiliin ko? tama yun. Yung kaibigan, yung pamilya ko. Sa pamilya ko. Kasi kung ang kaibigan ay sa inuman lang nandyan, hindi po wala pong kwentang manok. Ang ulam natin, tuyo. Sabi ko nga, pinaghahanda nyo ng manok. pauulang ko sa inyo yung manok bago aking Ano yun, pinagkakatay Mark? Ano? Binibili mo to sa... Ay, pinibili nyo ng manok. Tapos kinahapunan ni wala kaming ulam, tuyo. Bibili. Bakit nyo ginagawa yung ganun? Na imbis na sa inyo? Para hindi maano yung kainuman. Kasama? Kasama sa tao. Pakisama sa tao. Pero number one pala, ako'y nagising. Ang dapat mo talaga pakisama. Totoo yan, Pamilya tay. mo. Thanks God kasi naunawaan ni tatay. Kasi sa totoo lang guys, ang taong okay ang naisipan ay hindi mo kailangang kasi guys, ganito yan sa kakapakisama mo hindi mo namamalaya na yung pang sarili mo na pala yung napapabayaan. Kagaya ng binigay mong sample, di ba? Na kayo, ang ulam nyo tuyo, tapos ang ulam nila manok. Dahil sa pakikisama na hindi mo napapansin, kakapakisama mo yung sarili mo na o yung sarili mong pamilya yung napapabayaan. Totoo yung kay tatay na nagbago po po tatay ng na pamilya ng priority. Good po yun tay. Maganda po yung narinig namin sa inyo. At may matututunan din dito yung mga manonood natin na iba. Sila ang kasama ko habang buhay. Yung kambarkada ko, dadyan lang yan. Kung gusto mo bubarkada, dadyan lang yan. Pero yung pamilya, ayan ang magmamahal sa iyo. Ayan ang kahit sa karamdaman, ikaw ang dadamayan mo yan. Ayan ang dadamay sa iyo. Walang iba.
hindi kaya ng isang kaibigan. Gawin. Huwag mo ngayon, di ba tayo? Tama. Okay. So sana guys, kahit na paano, may natutunan yung iba natin dito, yung iba nating mga manonood na priority natin ay yung yung sariling goal natin. Kung goal natin sa pamilya, goal natin sa sarili. Kasi yun nga, ang salitang pakisama, ayan ay dinedepende yan sa sitwasyon. So kung sa kakapakisama mo sa mga tao, ay may napapabayaan ka na yung goal mo, hindi mo na napapansin, napapabayaan mo na pala, baka kailangan mo mapag-isipan na mali na pala. Diba? Kagaya ng nagawa ni tatay. So thank you sa kay Mark at kay tatay ngayong araw. And then mamaya, papunta na tayo doon kay Kuya Emo at nang malinawan tayo kung sino ba talaga magtatrabaho dito. Di ko naman alam na may family issue sila ng kanyang pamangkin nagagawa dito kasi gusto ko lang naman mapabilis tong bahay. So lilinawin ko na ngayon para bukas pagdating ng materials dito ay may magagawa. Baka naman naasa ako na may gagawa tas para silang nag-iiwasan, walang gumawa. Walang gagawa. Oo. Kaya lilinawin ko ngayon, pupuntahan ko doon ngayon. Okay? So salamat. Des, ayos ka lang. Good. Darkest days and there's smoke in the sky, getting higher. I feel the weight of a million miles in the fire. And I've been on my own, lost my way back home, and been blinded from the light. I thought I'd be alright. My time has come, laying all of it down. I surrender. Find me in the open, all the good and broken, nothing left unspoken. No, I am here, standing here. Find me in the open. Find me in the open. How will I know I'll be safer out there? What will I lose? When all is bare and my shield isn't there, can I trust you? Can I trust you?